Good day mga kajugol. So today pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga dapat yung iwasan kapag tag-ulan na. Ayan, especially kapag mga nag-ulan na ng mga ganito, paminsan-minsan na nagbabago yung temperature. O hindi ko rin matawag na paminsan-minsan. O yung bigla na lang uulan. Yun yung mas delikado mga boss para sa ating mga balon molly. Pero similar din to para sa mga gapi at saka sa mga similar na small fishes or small ornamental fishes. Ayan, so nakita nyo dito yung setup natin. Ayan, meron na tayong bubong. Pero kung naalala nyo, kung nandun pa tayo dati, yun, no? Doon yung luma nating yung setup natin doon for outdoor. Talaga iniingatan natin yung mga isda na nasa labas. Kapag nasa labas sila, prone sila sa stress kasi nagbabago yung temperature, yung water parameters, mga ganon. Kaya dito sa video na to, pag-uusapan natin yon. Okay, so dito bago tayo magsimula, papakita ko sa inyo yung mga tabs natin kung ano yung mga laman nito. Ayan, very quick lang kasi daming tatanong. Ayan, mula dun sa ating update, ito yung mga lemonade natin ng mga breeders, mga boss. Ayan. O, baka ngayon lang kayo sa akin makita ng ganyang pattern ngayon. Pero soon, bibigyan ko kayo ng video na mas maganda dito. Ito ano lang to, GBT. Ay, flat gold pala. Ayan, nahalo lang. Tinignan ko kung i-breed nila. Okay. Dito naman, mga trico redhead. Ayan, mga nandyan yan. Mga nakatago. Tapos ito, breeder natin ng trico redhead. Ang ganda nitong isa na to mga boss, oh. Oh, ayan. Breeders natin. And then ito naman yung mga first batch. Ayan. Nung nilabas natin to dito mga boss, ito yung naging first batch nila. Ayan, meron dito mga tancho eh. Tancho at saka clean pattern na trico redhead. Ayan. So magpapakita na lang tayo ng video niyan sa mga susunod na araw para mas makita nyo na mas maganda. Ayan. Dito naman, meron tayo dito yung mga breeders na retired na. Ayan. Halo-halo na lang to. Ayan. Kita nyo kung gaano kalalaki ang mga yan. Ayan. Retired na to mga boss eh. Mga halo din naman to. Meron pa ditong pwede pang mag-breed. Ayan. Pero ito, retired na. Ayan. Kaya na lang natin dyan. Minsan kasi may nag-drop pa ng fry eh. Hindi ko alam kung sino sa kanila. Pero ayan, mga lumang breeders na natin yan. Mga Sakura, tsaka Sakura Caramel. Dito naman mga bago. Yung mga fry na pinapakain natin sa kabila. Andito na sila. Ayan, tingnan nyo. Ito na sila ngayon. Nasa kabila. Ayan, mga PKBM, Sakura, tsaka GBT. Ayan, tsaka Marble. Halo-halo lang dito mga boss. Susunod nito next week. I-gender na itong mga to. Para okay na yung breeding nila dito. Ngayon, number 1 natin dun sa usapan ng ulanan is yung water parameters. Iwasan nyo yung mga outdoor tub na nauulanan. Okay, so unang-unang magiging reaction ng iba dyan, boss, bakit yung outdoor tub ko naulan na naman pero okay naman? Good for you, boss. Kasi yung isda mo, good sila. Ano siya, naka-adapt sila dun sa change, okay lang sila. Pero kahit pa paano, hindi lang natin nakikita, na-stress yan mga boss. Nakaka-cope up lang sila or talagang strong yung isda mo. Kaya nabubuhay pa din sila. Ayan, kahit nga dito guys, sa mga outdoor tub, ayan, may isda ako dyan para kumain ng kitikite. Pero kahit ang tawag dito, Daphnia o kaya yung mga basta nabubuhay sa outdoor tub, kailangan nila pa rin na masilungan kasi kapag nahaluan ng tubig ulan yung tubig nila, naiiba yung water parameters. Kasi ang tubig ulan guys, especially kuwari, ayan, walang bubong. Dumaan yan sa natin hangin, gano'n. Nalalagyan niya ng mga iba't ibang chemical, yung mga usok-usok. So, naiiba yung water parameter. Pwedeng maging acidic yung tubig kasi dumaan nga siya sa kung ano-ano, may mga nasama sa kanyang debris. O kaya kapag dumaan sa bubong nyo, may mga small metal particles na nasasama sa tubig o numalo sa tubig nyo. So, naiiba talaga yung water parameter. So, mas ugaliin natin na i-update tuloy. I-water change yung mga outdoor tub kasi kapag malay mo, matsambahan ka na na-stress yung isda, nagkasakit, noon ka pa mapahamak. Okay? So, yun yung first water parameters. Susunod naman, yung mga naglalagay ng asin. Eto, may asin tayo dito. Ayan. Gamit nating asin, yung asin lang, rock salt na galing sa mga mall. Mas maganda galing sa palengke. Kaya lang ingat kayo, yung minsan kasi, pag yung mga galing sa palengke, wala nakalagay na label na no iodize. Kasi kailangan yung mga napoproduce na asin, nilalagay nila na iodize iodine. Ayan. So, nagiging iodized salt sila. Meron akong sasabihin sa inyo. Ito binibili ko to sa para lang dun sa mga may member ng SNR. Ayun, baka sakali. Meron nakita ako doon. Ito, wala siyang iodine.
Ayan, 25 pesos. Ayan. Kung malinis din siya, puting-puti. Ayan. So, kung sakaling makapunta kayo doon, ito, 25 pesos. Ayan. Ayan. Kasi yung sa mga, nabibili ko dati sa online at saka yung sa bultuhan sa palengke, may mga lamang bato, may stick, may mga lilit na stick. Ayun. So, kung meron kayong membership sa SNR, ayun, pwede kayong, try nyo yun, yung kulay green na Chef. Classic ba yung Chef? Yung pinakita ko kanina na asin. Yun yung ginagamit ko. Pati sa pag-hatch ng BBS, yun yung ginagamit ko. 25 pesos per kilo. Gano'n lang kinalayuan nun sa palengke. Parang 20 yata sa palengke namin. So, ayun lang. Kung gusto nyo lang, malinis na asin. Okay? And then, next natin, punta tayo dun sa kabila naman. Ang nga pala mga boss, so, habang punta tayo sa kabila, meron tayo ng tanong, bago kasi yung label nung hydroclear natin. Ayan. So, ano ba yung hydroclear? Yung anti-chlorine. So, tsak na meron na kayong ginagamit ngayon, pero ang ginaiba ng hydroclear natin, ayan, clear na clear siya. Walang mga kung ano-anong lumulutang sa loob. Talagang plain na plain lang siya. Ang purpose lang nito ay tanggal ng chlorine at saka magtanggal ng heavy metals, i-improve ang slime coat ng mga isda nyo. So, yun lang. 5 drops per gallon lang. Okay, so nag-update tayo ng formula kasi dati yung, yung flip cup natin, pagka binuhos mo sa tubig, sumasama madami. So, sayang naman yung formula natin na 1 drop per gallon. Ayan, masyado siyang matapang, mahirap tansyahin. So, ngayon, binaba namin siya para kapag pinatak nyo, tamang drops lang yung mapoproduce niya. So, sulit yung pera nyo, tapos dinagdagan natin ng slime coat protection. So, yung makukuha yung value ay goods pa rin doon sa dati ng presyo. So, try nyo, hydroclear. At saka yung iba nating mga products ng Kajugols, andyan lang, nasa comment section, kung saan mo man ito napapanood, PM mo lang kami, o kaya nasa main bio namin, yung punta kayo sa channel, ayun, meron doon link, andun yung Shopee shop, and then yung TikTok shop namin. So, next natin, sa pag-iisda naman ngayon, yung temperature. Yung temperature mga boss, kuwari, normal na araw na ganyan, okay yan, sige. So, sa Pilipinas, hindi naman ganong iinit yan, or lalamig ng biglang-bigla. Aside na lang kapag nahulugan niya ng tubig ulan, so yun yung may chance na magbago talaga. Aside dun sa temperature sa parameters na nagbabago, syempre yung temperature din. So pinakamahirap kasi sa balon molly na ino-observe natin is yung temperature. Lalo na kung sobrang lamig na. So ngayon, pabago-bago, tapos sobrang lamig pa, mahirapan yung isda natin na mag-dissolve ng kanilang kinakain. So, yung digestion nila naapektuhan. Kaya para dun syempre sa mga mas batang isda, hindi sila ganong apektado nun. Pero dun sa mga mas matatanda ng isda, katulad nitong mga breeders ko, isang beses na lang yung kumakain kapag may ulanan. Nakita nyo, wala na rin silang Chubipec na nakaabang dyan. Ayan o. Wala na rin laman yung mga Chubipec cone yan. Ayan. Lalo na kapag mga malalaki na. Kapag mga 4 to 5 months old, binabawasan na natin yung pakain ng mga malalaking molly. Yung mga maliliit na lang, katulad nito, mga fry. Ito yung mga fry natin. Sila na lang yung madalalas kumain. Tsaka yung mga kumakain ng BBS. BBS, yes, better yung BBS pakain kapag umuulan. Pero konting hinay-hinay pa rin kasi pakain pa din yan eh. Mahina pa rin yung panunaw ng mga isda kapag malamig. Hindi kapag umuulan mga boss itama nyo yung ang pag-iisip na kapag umuulan. Ang tamang term is kapag malamig. Okay? Pag malamig, yun yung delikadong magpakain. Ngayon, dito naman sa mga isda natin dito, pinag-usapan natin yung kanina, ang tamang dosage mga boss or magandang starting point para sa dosing ng asin sa mga molly, 1 tablespoon per 5 gallon. Ayan. So tama na 'yun para i-enhance yung slime coat nila. Tapos itama yung balanse ng katawan nila doon sa tubig para hindi sila ganong maapektuhan nung pag-change ng temperature at saka ng parameters. Yung parameters talaga iwasan natin mga boss. So, okay. So doon na tayo sa last part. Yung last part natin mga boss ay talagang overall stability na lang ng tubig kapag umuulan. So yung feeding practices natin, marami na akong videos about dyan. So gumawa ako ulit nitong videos na to kasi ulan na. Okay, so napakahalaga mga boss na gumawa tayo ng routine para sa mga isda nila. Kasi yung mga biglaang change ng parameters at saka change ng temperature, yun yung mga nakaka-apekto sa mga isda natin. Kasi lalo na yung mga paglamig. And di bali yung pag-init, medyo goods lang sa isda natin yun kasi nasa Pilipinas tayo.
Pero yung paglamig, yun talaga nakaka-apekto sa kanila. Pag lumamig, mahina ang digestion. Pag lumamig, ang hinaang resistensya ng mga isda. Kaya ingatan talaga natin kapag lumalamig. Hinaan nyo magpakain, hindi naman mamamatayan mga boss. Kahit isang beses nyo pakainin isang araw yan, kahit isang beses every other day, hindi naman mamamatayan. Okay? So kung nag-groom kayo, hindi maiwasan, pakainin nyo isang beses. O kaya small frequent feedings. Mas yun kesa isang bultuhan. O kaya malalaking batch ng pagkain. Okay? Ayun, para dun sa mga products natin, andyan ang link, PM nyo kami. So, shoutout kay Akendra Luzaraga. Gumawa nung natin, yung fan art nung nakaraan. Ayan, shoutout sa'yo ulit. Kay Carl Allen Bandino. Kay JJ, ayan, sa Santa Maria. Yun yung nanalo sa bidding natin. Ayan, shoutout sa'yo, Lods. And then kay Joaquin Bataluna. Ayan, shoutout sa inyo. And para sa mga magpapa-shoutout, mag-comment lang kayo dyan. And then sa susunod na update video natin, lalagay natin yung shoutout nyo. Okay? And then, bago tayo mag-end ng vlog, meron pa tayong, dito update lang mga boss. So, sa next week, ang target natin, makapagpagawa ng rack. Ayan, hindi ko pa kasi nakasikaso kasi medyo tinamaan kami ng sakit na mag-iina nung nakaraan So, nagkasakit yung baby ko. Natural lang naman daw yung sakit na yun, sabi ng doktor. Ayan, so, nagpanic lang kami kasi first time, namin, parents. So, parang ganun din namin pag-iisda. So, chill lang kayo. Consult kayo sa mga expert. Ayun, para hindi kayo masyado magpanic. So ayun, ito yung ating target next time. Hindi yung sa baby itong malaking tab na to. Ayan, hindi ko na babaklasin. So isi-set up natin dito yan. Ayan, meron akong separate vlog niyan. Yung sinasabi ko last video na may separate vlog tayo para dyan. So plano ngayon dyan, gagawa ng rack yan. Ayan. So may mga kausap na ako na gagawa ng rack. Ito rin, nakuha na natin to. Lilinisin pa natin yan. Ayan, sabi ni kay Jasper ko to nabili Ayan, sa Team Bulacan. Ayan, shoutout sa iyo, Boss Jasper. Ayan, napaka good deal nito para sa akin kasi hindi ako nahirapang i-source siya. Ayan, so nakuha ko to in a good price para sa akin. And then may kasama pa siyang sump tsaka trickle filter tsaka pump. Kaya talagang sobrang sulit para sa akin. Ngayon, konting linis na lang to kasi may konting dumi lang sa ilalim. Kuskusin lang din natin yung front kasi wala naman akong pakialam doon sa ibang side. Front na lang lilinisin natin. And then goods na to, pupunuin na natin to. So dito tatry nating i-divide to into 3 parts. And then ito tayo mag-groom ng mga ng mga potential. Itatanggalin na natin yung nasa kabila. Puro dito na lang yung grooming. Kasi dito rin ako nag-hatch ng BBS. So dito na rin natin sila papakainin. Ngayon dun sa kabila naman, puro breeding na rin doon. Mga quality breeding lang. Mas maigpit na tayo ngayon sa sa quality ngayon na isda. Kasi syempre, competition, madami ng quality Tapos kapag syempre sumali tayo, yun yung ayoko pagka sumali na sa mga show, yung mas ma-judge na yung isda natin. Kasi kahit hindi ka naman sumali sa show, syempre titingnan iba yung page natin, tapos ganito lang yung isda natin. So syempre tataas na yung expectation ng mga tao dun sa inaalagaan natin. So hindi na ako pwedeng mag-alaga masyado ng mga trip ko lang. Ayun yung mga long body dun sa mga tank. So hindi pwedeng ako lang nagagandahan dun. So syempre kailangan natin sumunod dun sa ayun. So kailangan natin taasan yung standards natin. Okay? So abangan nyo itong mga boss. Mayroong separate video na yon. Hindi ko siya nilabas nung nakaraan kasi hilaw yung video. So gagawa natin ng sariling video yung paggawa nitong rack. Okay, so abangan ko kayo sa susunod na video. Don't forget to like and subscribe. Maraming salamat sa panonood sa Jugo's Fish Hub.